Simulan na natin ang balitaan. Narito na po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Kinukonsidera ng isa pang grupo ng mga kongresista na maghain ng isa pang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at isabay ito sa pag-transmit sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez sa susunod na linggo. Kinumpirma ito ni House Secretary General Reginald Velasco at bagamat hindi sinabi kung ito ay mula sa majority bloc. Kasalukuyan pa ang pinag-aaralan ng legal team ng Kamara ang naunang dalawang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Kami lang ang nag-decide, ako lang nag-decide na in fairness naman, let's respect yung mga congressman na iba who other about the impeachment complaint. So, ayun, maghintay lang tayo next week kung itutuloy. Hataw Balita ngayon. Hindi makumpirma ni Senate President Francis Chisa Escudero kung matatapos nila ang magiging pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung sakaling umakyat ito sa mataas na kapulungan ng Kongreso bago ang halalan sa susunod na taon. Ayon sa Senador, pagbobotohan nila ang magiging schedule ng impeachment trial at posibleng isagawa ito kahit naka-adjourn ang plenaryo ng Senado. Sa ngayon ay wala pang ginagawang anumang paghahanda ang Senado kaugnay ng impeachment complaints. Hindi ko kayang sabihin kung may oras, pero anumang trabaho ang ibabato sa Senado, susubukan namin gampanan dahil tungkulin namin yun. Nadinggin anumang kasong iyahain sa amin. Pero kung susuriin nyo yung mga nagdaang panahon, halimbawa yung impeachment complaint kay dating Chief Justice Corona, ang timetable nun ay nagsimula o naihiyain sa Senado ng Disyembre, natapos, kung hindi ako nagkakamali, ng dulo ng Abril. O bandang Mayo na, kaya lang yung taong yon walang eleksyon. So, iba-iba. Iba-iba yung timetable. Hataw Balita ngayon. Sa pagdiriwang ng ika-89 na anibersaryo ng Office of the Vice President, nagtungo si Vice President Sara Duterte sa Lagawi, Ifugao at nagsagawa ng gift giving. Sa kanyang talumpati, nagbigay ng payo ang Vice Presidente para anya mabago ang mukha ng pamahalaan at pamamalakad ng mga politiko sa bansa. Binitiwan ng Vice Presidente ang tatlong bagay na dapat umanong tandaan ng mga botante bago ang halalan sa susunod na taon. Una, ano ang mga pangako na napako? Pangalawa, hindi niyo utang na loob sa kanila ang ayuda. Pangatlo, hindi dahil anak yan ng politiko ay automatic ang boto ninyo. Hataw Balita ngayon. Sa fellowship ng nasa 200 kongresista kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong gabi ng Disyembre 4, iginit ni na House Deputy Majority Leader Paulo Ortega at House Secretary General Reginald Velasco na walang napag-usapan ukol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Tanasabing pulong ipinresinta sa Pangulo ang manifesto ng suporta ng Kamara sa gitna ng mga banta ng destabilisasyon laban sa gobyerno. Ayon kay Ortega, simpleng salo-salo lamang ang naganap at nagpasalamat ang Pangulo sa buo at matibay na suporta ng Kamara. Yung impeachment, sir, hindi na pag-usapan? Wala. Hindi, walang napag-usapan tungkol doon. Hataw Balita ngayon. Iginiit ng kampo ni KOJC leader Apollo Kibuloy na isang harassment o panggigipit ang isinampang sedition case ni PNP-CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III laban kina SMNI host Jeffrey Eric Celis, Dr. Lorraine Badoy, Attorney Israelito Torion at blogger na si Banat Bay. Ito ay matapos umano nilang pigilan ang mga pulis sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy at panghikayat sa mga tao na mag-alsa laban sa gobyerno.
Sa kanilang inihain na counter affidavit sa Department of Justice, umaasa ang kampo ni Quiboloy na mabibigyan sila ng due process sa pagdinig sa naturang reklamo. On my part, sa aming mga abogado, nag-uusap-usap na rin kami, isa itong harassment case. Isa itong harassment complaint, hindi pa naman case. We caused the rising of people publicly against the government nung incident nung August 24 at saka hinimok daw namin yung mga tao na mag-alsa laban sa gobyerno. Hataw Balita ngayon. Pinagbigyan ng Timor-Leste ang kahilingan ng Pilipinas na mapabalik sa Pilipinas si dating Congressman Arnolfo Arnie Tevez Jr. upang harapin ang mga kasong murder kaugnay ng pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel de Gamo at iba pa. Ayon kay DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez, may isang buwang panahon pa si Tevez upang mag-apela. Saka pa malalaman kung kailan siya mapapauwi ng bansa. Binanggit naman ng abogado ni Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio na hindi pa siya nakatatanggap ng desisyon kaya't wala pa siyang komento tungkol dito. Hataw Balita ngayon. Sinimula na kahapon, December 5, ang arraignment sa election case na isinampa ng COMELEC laban kay dismissed Mayor Alice Goo na material misrepresentation. Sa pamagitan ng video conference, naghain ng not guilty plea si Goo sa Regional Trial Court Branch 66 ng Capas, Tarlac. Itinakda ng korte ang pre-trial ng kaso sa Pebrero ng susunod na taon. Hataw Balita ngayon. Mayroong 15 containers ng balikbayan boxes na hindi pa nakiklaim ang nakatakdang iproseso ng Bureau of Customs bago matapos ang taon na. Ayon kay BOC Assistant Commissioner Attorney Vincent Philip Marunilla, nagkaroon ng delay sa customs dahil sa mga konsolidator na hindi nagde-deliver ng mga ipinadalang box matapos makolekta ang bayad. Sa kabila nito, tiniyak ng BOC na patuloy nilang tututukan ang mga ito at magbibigay ng anunsyo kapag kinakailangan na nilang i-dispose ang mga hindi kinuhang balikbayan boxes. Marami pa, meron pa kami ngayong pinoprosesong siguro mga 11 to 15 containers na ilabando na. Hahawakan namin to hanggang kaya namin, hanggang maklaim nila. Pero mag-a-announce din naman po kami kapag in the proper time na talagang kung kinakailangan na namin to i-dispose of dahil sobrang tagal na rin po hindi naman kiniklaim. Hataw Balita ngayon. Bumilis ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Nobyembre ngayong taon. Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumilis sa 2.5% ang inflation rate noong nakaraang buwan. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 2.3% na record noong October 2024. Ayon sa PSA, ang isa sa malaking dahilan ng pagbilis ng inflation noong nakaraang buwan ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain at inumin. Hataw Balita ngayon. Patuloy na palalakasin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sektor ng agrikultura. Katunayan nito, tinatapos na ng pamahalaan ang mga flood mitigation projects sa Mindanao upang maiwasan ang pagkasira ng mga pananim dulot ng sunod-sunod na bagyo. Ayon sa Pangulo, malapit na rin matapos ang flood control structures sa Bagakay Creek at Bantasan River na pinakikinabangan ng mga magsasaka sa Alabel at Kiamba, Sarangani. Patuloy rin pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga hakbang upang gawing moderno ang sektor ng agrikultura at mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka. Tunay ngang napakaganda ng Sarangani mula sa inyong mga likas na yaman hanggang sa inyong masaganang agrikultura. Patuloy pa natin itong iniingatan at pinapatatag dahil napapadalas ang bagyo sa ating bansa, bunsod ng tinatawag na climate change o pagbabago ng ating klima. Hataw Balita ngayon. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang EO number 78 para sa pagbuo ng Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development o OPA-MRD.
Ang OPA-MRD ang mangangasiwa sa mga programa at proyekto para sa rehabilitasyon ng Marawi City at karating lugar kapalit ng Task Force Bangon Marawi na natapos ang operasyon ng 2023. Hanggang ngayon, nasa 16,000 na pamilya ang hindi pa nakababalik sa kanilang mga tahanan 7 taon matapos ang gyera sa Marawi. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Agriculture na marami ang supply ng bigas kaya magiging tuloy-tuloy ang pagbebenta ng pamahalaan ng murang bigas sa ilang pamilihan sa bansa. Sa ilalim ng Rice for All program ng pamahalaan, makabibili ang ating mga kababayan ng 40 pesos kada kilo na bigas sa mga piling kadiwa ng Pangulo Kiosk. Matatagpuan ang mga KNP Kiosk na magbebenta ng murang bigas sa Kamuning Public Market, Guadalupe Public Market, Malabon Central Market, New Las Piñas City Public Market at Pasay City Public Market. Ang daming supply ngayon ng bigas at nabanggit din ni Secretary na magiging tuloy-tuloy ito. Hindi ito ningas kubo. Hinihikayat ng National Maritime Council ang mga mangingisda na bumalik at magpatuloy sa kanilang kabuhayan sa West Philippine Sea. Kasunod ng panibagong harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay NMC spokesperson Alexander Lopez, walang sapat o walang dapat ikatakot ang mga mangingisda dahil nakahanda ang gobyerno na magbigay ng suporta sa mga ito at tiniyak ang kanilang kaligtasan. Inilarawan ni Lopez na iligal ang presensya ng China sa nasabing lugar at sinabi niyang hinarang ng mga ito ang mga lehitimo aktibidad ng mga Filipino fishermen sa Baho de Masinloc at Escoda Shoal. Hinihikayat namin ang ating mga isda na ang kumukuha ng livelihood doon sa karagatan ng West Philippine Sea. Bumalik po kayo doon. Wala tayong dapat ikatakot. Hataw Balita ngayon. Batay sa testimonya ng isang witness at isa sa mga nahuling suspect, pinaniniwala ang patay na ang American vlogger na si Elliot Eastman matapos siyang dukutin at barilin sa katawan. Inihayag ng suspect na itinapon na nila ang katawan ni Eastman sa dagat habang binabaybay ang Zamboanga City papuntang Basilan. Bagamat may mga witness at corroborating testimony, hindi pa rin natagpuan ang katawan ni Eastman kaya hindi pa naisasampa ang kasong murder sa mga suspect. Sometime in November, nahuli po natin ang isa sa mga sangkot po sa pag-abduct kay Elliot Eastman. At siya na po mismo ang nagsabi na nagpatotoo po doon sa sinabi nung unang witness natin. Sabi po na nabaril si Elliot, tapos nung nasa laot na po sila, itinapon na pansin po nila na namatay na si Eastman, kaya itinapon po nila yung katawan niya doon sa dagat. Hataw Balita ngayon. Plano maglagak ng piyansa ng legal counsel na dismissed Mayor Alice Goo para sa kaso ng kanyang kliyente na material misrepresentation sa Capas Tarlac Regional Trial Court. Gayunpaman, hindi pa rin makakalabas ng kulungan si Goo kahit mabayaran ng piyansang 36,000 dahil may kaso pa itong non-bailable na may kinalaman sa qualified human trafficking. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang kampo ni Goo na bibigyan sila ng pagkakataon ng Pasig City Court upang makapagpiyansa sa trafficking case nito. For this one, kasi hindi pa kami nakakapag-bail talaga din. Pero bailable offense naman siya. So yun muna yung lalakarin namin. Magbe-bail muna kami for until next week. Aayusin lang namin yung mga requirements and all. Hataw Balita ngayon. Patuloy na tumatanggap ang Commission on Elections o COMELEC ng aplikasyon mula sa mga aspirant na nais iparehistro ang kanilang social media accounts para sa 2025 elections. Ayon sa COMELEC, umabot na sa 3,904 aplikasyon ang kanilang natanggap, kabilang ang mula sa 24 na aspirant para sa pagkasenadora, 3,775 para sa lokal na posisyon at 105 mula sa party list groups, organizations at coalitions.
Paalala ng ahensya, ang aplikasyon ay tatagal hanggang Disyembre 13 at ang social media accounts na hindi rehistrado sa COMELEC ay hindi maaaring gamitin sa pangangampanya. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Nina Bascon mula sa Victoria, Australia. Good morning, Annie at amigo. Itinilaga ni United States President-elect Donald Trump si Billy Long bilang bagong Commissioner ng Internal Revenue Service o IRS. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni United States President-elect Donald Trump ang nominasyon kay Billy Long bilang bagong Commissioner ng Internal Revenue Service o IRS. Si Long na may 32 taong karanasan sa real estate at auctioneering ay tinuturing ni Trump na people person at iginagalang ng magkabilang partido. Papalitan ni Long si Danny Werfel, ang kasalukuyang IRS Commissioner na itinalaga ni President Biden noong 2022. Kailangang makumpirma ng Senado ang nominasyon ni Long bago ito opisyal na maupo sa posisyon. Ginamit ni Long ang suporta ng mga political strategies na kaalyado ni Trump tulad ni Kellyanne Conway at Caroline Wren sa kanyang mga nakaraang kampanya. Kilala rin siya bilang isang dating talk show host sa Missouri at madalas na panauhin sa Fox News. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Samantala, naharap ang United Kingdom sa economic challenges tulad ng pagtaas ng taripa at employment costs. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw Balita ngayon. Jenny, kumusta? Ano ba ang magiging epekto nitong mga economic challenges na kinakaharap ng bansa sa ekonomiya naman ng UK sa 2025? Nina, kung matutuloy ang proposal ni incoming United States President Donald Trump na 10% hanggang 20% na taripa sa halos lahat ng imports sa Estados Unidos, inaasahang bababa ang earnings growth ng United Kingdom dahil sa maaaring mabawasan ng international trade ng bansa. Ayon kay David Berrier, Head of Research ng British Chambers of Commerce or BCC, bumaba ang net trade forecast sa 1.4% sa 2025 at 1.5% sa 2026. Bukod dito, apektado rin ang karamihan sa mga negosyo sa UK dahil sa pagtaas ng Social Security contributions at 6.7% na pagtaas sa minimum wage na magiging epektibo sa April 2025. Bumaba naman ang business investment forecast sa susunod na taon na nagpakita ng 0.9% na pagbaba kumpara sa nakaraang forecast na 1.4% na pagtaas. Inaasahan naman ng BCC na bumaba sa 0.8% ang economic growth ng UK mula sa dating forecast na 1.1%. Balik sa iyo, Nina. Jenny, ano naman ba ang magiging epekto ng mga ito sa mga consumers? Nina, ilan sa epekto nito sa consumers ay of course yung pagtaas ng presyo ng mga pang-araw-araw na bilihin gaya ng pagkain na gasolina at iba pa, no? At apektado rin ang ilang mga negosyante dahil tataas ang babayaran nila sa taxes sa gobyerno. Ang ibang kumpanya ay maaaring magbawas ng empleyado dahil hindi na nila afford ang sweldo ng mga tauhan. Dahilan naman para madagdagan ang trabaho ng mga may iwan ngunit hindi tumataas ang sahod. At dahil dito, Nina, kagaya natin, no, magtitipid na ang mga consumers sa pamamagitan ng paglimita sa pag-shopping at pagkain sa labas para makatipid. Nina. Fully agree ako dyan, Jenny. Sige, salamat, Jenny Rico mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Parating na ang isang malakas na winter storm sa Great Lakes, Mid-Atlantic at Northeast ng Estados Unidos. Magdudulot ito ng snow squalls at blizzards conditions na magiging sanhi ng mapanganib na kondisyon sa daan at malakas na hangin. Mula sa Texas, USA, mahumahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw Balita ngayon.
Abi, ano ba ang mga paghahanda na dapat gawin ng mga tao sa mga apektadong lugar? Nina, parating ang isa pang winter storm na may dalang heavy snow at blizzard conditions sa milyon-milyong tao mula sa Upper Midwest hanggang sa Mid-Atlantic at Northeast ng Estados Unidos na kamakailan lamang ay nabaon sa isang lake effect snowstorm. Nag-issue ng snow squall warnings para sa mas malalakas na snow showers sa North Dakota, Minnesota at Wisconsin dahil sa life-threatening situations, biglaang whiteout conditions at blowing snow. Inaasahan na lilipat ang bagyo patungong northeast noong Huwebes kung saan ang malamig na hangin mula sa Canada ay hahatakin pababa na magpapatuloy sa lake effect snow. Noong Miyerkules, ibinalik ang winter storm warnings at lake effect warnings dahil inaasahan ng panibagong 7 hanggang 12 pulgada ng snow sa baybayin ng Lake Ontario at Lake Erie na nakatanggap na ng 3 hanggang 5 talampakan ng snow noong nakaraang Biyernes. Kasama sa bagyong ito ang matinding hangin na mararamdaman sa northeast na may malawakang wind gusts na 40 to 50 miles per hour na maaaring magdulot sa mala-blizzard conditions sa lake effect snow belts. Balik sa iyo, Nina. O Abi, makakaranas ba uli ng snow ang I-95 corridor? Nina, ayon sa forecast centers ay mababa ang potensya ng accumulation ng snow sa Interstate 95. Nina? Okay, sige, salamat. Abi Valdez mula sa Texas, USA. Hataw Balita ngayon. Bumaharap sa krisis ang labor market ng New Zealand dahil sa pagdami ng mga umalis ng bansa at kakulangan ng kasanayang may kaugnayan sa artificial intelligence o AI. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Patuloy na nababawasan ng mga manggagawa sa New Zealand dahil sa maliit na sahod at kakulangan ng oportunidad, ayon sa Robert Walters recruitment firm. Labis na apektado ang mga sektor tulad ng health tech, information technology support, software solutions at fintech. Hinimok ni Alex Dixon, Teen Head of Research, ang mga kumpanya na magpatupad ng mga dynamic hiring strategies at mag-alok ng remote work arrangements upang makapag-hire ng empleyado, lokal man o international. Malaki umano ang hamon ng kakulangan sa labor market sa paghahanap ng mga empleyadong may kasanayang angkop sa modernong teknolohiya tulad ng artificial intelligence o AI. Batay sa pananaliksik, 11% lamang ng mga professional ang nagbigay prioridad sa career progression. Karamihan sa mga kabataang manggagawa ay umiiwas sa management roles dahil sa pressure at limitadong compensation. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Maghahandog ng citizen services ang Embahada ng Pilipinas sa Cambodia para sa ating mga kababayan sa December 7. Magsasagawa naman ng Consular Outreach Mission ang Migrant Workers Office sa London sa December 8 at 9. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Naglabas ng holiday closure notice ang Embahada ng Pilipinas sa Austria para sa buwan ng Disyembre. Sarado ang embahada sa December 25, 26, 27, 30 at 31. Kung kayo ay may mga emergencies, sa araw na ito ay maaaring tumawag sa 436-764-422-474 at 436-764-422-694. Malugod namang inaanyayahan ng lahat sa Embahada ng Pilipinas sa Cambodia para sa gaganaping meditation exercises ngayong darating na December 7 araw ng Sabado mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa multipurpose hall ng Embahada. Limitado ang slots kaya kung kayo interesado, bisitahin lamang ang Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia sa facebook.com/PHL in Cambodia para mag-register. Magsasagawa rin ng Embahada ng Citizen Services para sa ating mga kababayan sa Cambodia sa December 7 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa multipurpose hall ng Embahada. Kabilang sa mga serbisyo makukuha ay ang OWA membership o renewal, pag-ibig registration, reactivation ng pag-ibig membership, verification or issuance of pag-ibig numbers at issuance of members records at marami pang iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia
Cambodia sa facebook.com/PHL in Cambodia. At para sa ating mga kababayan sa London, magkakaroon naman ng Consular Outreach Mission ang Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration sa December 8 at 9. Makakatanggap kayo ng mga serbisyo katulad ng contract registration, OWA membership at renewal, at Overseas Employment Certificate issuance. Siguraduhin magdala ng 2 sets ng inyong contract, passport data page, residence permit at latest slip, pati na rin ng inyong affidavit at OWA OFW information sheet. Para sa mga katanungan, maaari kayong mag-email sa mwo_london@dmw.gov.ph at owamembershipuk@gmail.com o di kaya bisitahin ang Facebook page ng MWOWA sa London sa facebook.com/MWOWA London. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Hataw Balita Ngayon. Sa puntong ito, makakasama naman natin ang isa sa kababayan nating naririto sa MCGI Clinic upang makapag-avail ng libreng serbisyong medikal. Naririto po si Ginoong Alberto Reyes. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Alberto. Magandang umaga po, Mama Ani. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Opo. Saang lugar po kayo nakatira at ilan taong ka na po ba? Sa Valenzuela City po ako. I'm 70 years old po. Ayan, Valenzuela, papunta dito sa Marikina. Matanong na po kita, ano po ba ang nais niyong ilapit dito sa MCGI Clinic ngayong araw? Kasi po nangihingi po ako ng tulong kay Kuya patungkol po sa holster. Holster? Ano pa ang holster? Ang holster po Holter. Holter. Okay. Ano Ay po ito? pang-monitor po sa heartbeat. Pang-monitor sa heartbeat. Mayroon kayong problema sa puso? Mayroon po. Anong klaseng problema sa puso po mayroon kayo? Mababa po masyado ang beat ng heart ko. Heart rate. 42. 42. Ang normal is? 72 or 80. Okay, so 42 lang kayo. Opo. Kayo po ba kapag naglalakad, nahirapan kayong huminga? Medyo po. Ano nararamdaman ng mabagal ang tibok ng, ibig sabihin mabagal ang heart rate? Hindi po ako makahinga-hinga dahil yun pong yung pong isipan ko hindi kagaya dati. Na madali kang magbigay ng decision. Sa ngayon hindi ako makapag-decide masyado dahil iniisip ko mabuti kung ano ang magiging aksyon ng doktor. Okay. So ibig sabihin dati-rate nararamdaman nyo na po ba ito? Kailan nyo naramdaman? Kasi 70 anyos na po kayo. Almost 3 months na po eh. Lately lang. Opo. Lately. Okay, but ano uri ng trabaho mayroon po kayo? Sa ngayon po, nagwawalis-walis na lang muna ako. Pero bago po dumating itong... Dati po akong waiter and tailor. Mananahi. Opo. Mananahi ng mga... Pantalon. Okay, para sa lalaki. Opo. Opo. Ibig sabihin, waiter. Waiter saan? Dito sa abroad? Sa abroad po. I see. Yun po ang trabaho ninyo. O, gabi o umaga ang duty niyo? Sa umaga po. Okay. Ilan taon po kayo nag-waiter? Almost 10 years po. Okay. Saan abroad po yun? Anong bansa? Sa Kuwait po. Kuwait Plaza Hotel. So, ibig sabihin, doon yung ginugol. Opo. Yung pagtatrabaho nyo bilang waiter. Pero nandun kayo, hindi nyo naman po nararamdaman. Hindi naman po masyado. Okay. So, dito na lang. Lately na lang. Dito na lang po. So, dito po kayo ngayon sa MCGI Clinic. Opo. So, may titingin sa inyo mga doktor dyan. Sana nga po po. sa Diyos. Nanggaling pa kayo ng Valenzuela at dito na po kayo ngayon. Sige po, mag-antabay lamang po kayo. Naka-line up na po kayo, di ba po, na ma-check up? Okay. So, kami po ay nagpapasalamat sa pagtitiwala nyo dito po sa MCGI Clinic. Opo. Every Friday naman po ito. So, maraming salamat. Mayroon ka po bang gustong sabihin? Dahil nakarating ka dito at ma-avail mo yung libreng serbisyong medikal. Okay po. Salamat po sa Diyos at nakilala ko po si kapatid na Eddie.
Kung hindi po, maaaring sa labas po hindi ako masyadong magtitiwala. Salamat sa Diyos po. Maraming salamat. At tatagan niyo po yung kalooban niyo. Tatagan niyo po at manalig kayo sa Diyos. Hindi pa natin alam kung ano po talaga ang kahihinatnan. Opo. Basta manalig sa Diyos. Maraming salamat po. Ginoong Alberto Reyes. Salamat mula po. naman sa Valenzuela City. Yan. Okay. Maraming salamat. Magandang umaga po. Salamat po, Mama Ani. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang epekto ng dalawang weather systems po sa ating bansa. Una na dyan ay ang shear line at northeast monsoon. Yung northeast monsoon po natin ay nakakaapekto dito sa may dulong hilagang bahagi po ng northern Luzon, habang ang shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern portion of our country at dito rin po sa may silangan. So banggaan ito ng malamig na northeast monsoon at mainit na easterlies, nagkukos pa rin po ng mga paulan sa ilang bahagi pa ng northern Luzon. Base naman sa ating latest satellite animation, wala po tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility within the next 5 days, pero hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na may mabuong low pressure area sa may silangan po ng Mindanao along the Intertropical Convergence Zone dito po sa may silangan ng Mindanao. Para naman sa ating lagay ng karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning, pero dahil pa rin sa pag-ihip ng northeast monsoon, meron pa rin tayong medyo maalon na karagatan sa mga baybayin po sa may northern Luzon hanggang 3.4 meters or nasa halos sa isang palapag po ng gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado pa rin for small sea vessels, habang sa may central Luzon down to Mindanao yung ating mga baybayin dyan, generally banayad naman po nasa kalahati hanggang 1 metro, at kapag meron mga thunderstorms, posibleng umakyat sa 2.5 metro. At para naman sa ating 3-day weather forecast, over this weekend, magiging maulan pa rin po in many areas of our country. Umaakyat yung shear line natin, so aasahan pa rin sa may Batanes and Babuyan Islands ang kalat-kalat na mga ulan and thunderstorms. Habang malaking bahagi ng Eastern Visayas and Mindanao, asahan po yung mas madalas na tsansa ng mga ulan. Hindi naman siya tuloy-tuloy, pero minsan malalakas po ito, no? So make sure over this weekend, isama yung plano natin, isama yung mga pag-ulan sa mga plano natin at magdala ng payong bilang pananggalang po sa mga pag-ulan. Para naman sa araw ng Lunes, December 9, may mga areas pa rin po na magkakaroon ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Ito po ay dahil sa shear line o yung banggaan pa rin po ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Ang pinaka-aapektuhan po nitong shear line pagsapit ng Lunes at maring sa mga susunod pa na araw next week ay ang northern Luzon, itong silangang parte po ng central Luzon and southern Luzon, kabilang ng Aurora, Quezon at malaking bahagi ng Bicol region, even yung northern Samar, asahan din po ang matataas na tsansa ng ulan early next week. So make sure po na meron tayong dalang payong at mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sunrise natin ay 6:08 in the morning at sunset mamaya ay 5:26 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Hindi bababa sa 20 sasakyan ang inararo ng isang 10-wheeler wing van sa northbound lane ng Katipunan Avenue flyover sa Quezon City mag-aalas 7 kagabi December 5. 4 na ang nasawi habang 25 naman ang sugatan na dinala na sa ospital. Sa ulat ng otoridad, nawalan umano ng preno ang 10-wheeler truck kaya naararo nito ang 16 na motorsiklo, 5 4-wheeled vehicle at isang bus. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Traffic Sector 3 ang driver ng truck habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nawala ng preno yung truck, inararo niya itong mga to. Ito, saka mga motor, maraming na-damage. Nawala kami ng preno, tapos kami, bilis tumakbo yung truck, nasagasaan yung mga sasakyan. Then, bago na disgrasya yun, lumabas yung driver, tumawag pa siya sa sabi na nadisgrasya kami. Tapos di na napansin kung saan siya nagpunta.
din kami, tumulong kami sa yung naipit sa motor, yung mga tao ng mga naipit sa motor na may bali. Hindi nila napansin kung saan yung drive nagpunta eh. Muling nagpaalala ang Department of Trade and Industry sa publiko na maging maingat sa pagbili ng mga paputok at pailaw ngayong holiday season. Tiyakin na ang bibilhing produkto ay pasado sa quality at safety standard upang makaiwas sa anumang disgrasya. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita ngayon. Inaasahan na ng Department of Trade and Industry na bago pa dumating ang holiday season ay posibleng maging talamak ang bentahan ng illegal at smuggle na paputok at pailaw sa probinsya ng Bulacan. Nangyayari pagka December o mga last quarter. Kasi doon na lang na-check kung lumalaganap na yung mga illegal. Nasa merkado na. I-check mo yung manufacturers, okay sila. Pagdating na sa bentahan, ayan, doon na po nakikita. Ayon sa record ng DTI Bulacan, 15 manufacturer pa lang ang rehistrado na accredited ng Philippine Standard ang kanilang produkto. Sa ngayon po, as of October 28, 2024, mayroon pong 15 na licensed manufacturers at 13 po dito ay dito po sa Bulacan. Kaya po, yan pong mga lisensyadong produkto po na yan po i-check natin sa pamilihan o sa mga retailers, sa mga major trading areas po ng paputok. Meron po tayong mga enforcement team na pumupunta po diyan. Meron pong provincial at meron din pong national team na nag-inspect, nag-monitor po yan. Chine-check po kung para po masiguro na yung bang mga binebenta ng mga retailers natin ay yun lamang mga lisensyado. Pakiusap naman ng presidente ng Philippine Pyrotechnics and Manufacturer and Dealers Association, huwag lang sana puro Bulacan ang inspeksyonin. Yung lumabas kanina na tanong ko is yung balancing ng inspection na lagi na lang Bukawi, Bulacan ang kanilang tinututukan, yung FTED ng BPS. So sana kung talagang gusto natin ipatukan yung mga batas, sana balansihin natin doon sa lugar din na makikitaan mo na meron ding nagtitinda ng mga fireworks like Divisoria. Di po ba? May mga areas din naman doon na nakikita ninyo. So, ini-inspection din ba na kagaya ng ginagawa sa amin? May kinasuhan din po ba sila doon, kagaya ng ginawa dito sa amin? Yun lang naman po, para hindi naman laging itong mga nag-lisensya. Sila pa po yung parang takot na takot. Samantala, ipinahayag naman ng ilang manufacturer sa Bulacan ang kanilang pagkadismaya sa pagkalat ng mga di-otorisadong paputok at pailaw sa merkado. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagsunod sa proseso at nag-alok na rin sila ng maaaring itulong upang makapag-produce ng quality products. Willing kaming magturo sa mga ibang manufacturers para itaas ang kanilang quality standards, at be able to pass the product standard na sinasabi natin na test ng Bureau of Product Standards under the DTI. So, willing naman kami mag-share. So, yung mga waitlist na mamagsak, sumasabog sa baba, dapat hindi nangyayari yung mga ito. So, pwede naman kami magtulong doon. Muling nagpaalala ang DTI sa publiko na maging maingat sa pagbili ng mga paputok at pailaw. Suriin kung mayroong mandatory marks ang bibiling produkto gaya ng Import Commodity Clearance o ICC stickers and Philippine Standards o PS marks. Ito kasi ang magpapatunay na dumaan sa masusing pagsusuri at pumasa ang mga ito sa quality at safety standards. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga agrarian reform beneficiaries sa Panabo, Davao del Norte at pinamigay ang mahigit 11,500 na mga titulo ng lupa.
Inalis na rin ng Pangulo ang mga pagkakautang ng mga magsasaka, kabilang ang mga amortisasyon at interes. Inaasahan namang matatapos ang mga proyekto tulad ng Tagum Bypass Road at Samal Circumferential Road na magpapabilis sa transportasyon at magpapaunlad sa agrikultura at negosyo sa rehiyon. Wala na po kayong iisipin na babayarang amortisasyon, interes o at iba pang mga surcharge. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang burado na, limpyo na tanan. Hataw Balita ngayon. Sa puntong ito, makakasama naman natin ang isa sa kababayan nating naririto sa MCGI Clinic upang makapag-avail ng libreng serbisyong medikal. Naririto po si Ginang Marites Tan. Magandang umaga po sa inyo, Ginang Marites. Kumusta po kayo? Magandang umaga po. Okay lang po. Opo. Saan lugar kayo nanggaling? Caloocan City pa po. Saan sa Caloocan? Bagong Silang. Bagong Silang, malayo-layo yan. Ilang taon na po kayo? 53 po. 53. Ano ang ipapakonsulta nyo? Ano ang papacheck up? Anong i-avail ng servisyo dito sa MCGI Clinic? Gusto ko po sana makapagpapustiso. Ay, makapagpapustiso. Opo. Ilang ngipin po ang ipapapustiso nyo po? Bali, baba to tsaka taas eh. Baba at saka sa taas. Ikaw ba'y nakapagtanong na sa labas kung magkano po yan? Magkano daw po? Nakapagtanong na ako eh. 1.5 po yung isang ipin lang yun. Ala, 1.5 isang ngipin. Ibig Kaya sabihin, napakamahal po. up and down. Opo. Kung ikaw ay may 3 ngipin, that's 4.5 times Opo. 2, that's 9,000 doon sa 6 na ngipin. Naku po, kulang pa yan. Estimated. Alay, naku, napakamahal. Napakamahal So, po. Kaya nandito po ako para makapag-avail ka. Ay, imagine kung magkano Kahit yung gugugulin mo. Kung up and down ang papapustiso mo, 1,005 bawat isang ngipin. Naku po. So, ganyan po, anong gusto niyong sabihin dahil naririto ka upang mag-avail ka niyan? Kaya po ako sana po makapagpapustiso po ako at mag-aanyaya din po ako kasi kahit na pila may maaga pupunta pero at least makakapag-avail naman hindi naman nila kahit na nasa huli ka matutugunan naman nila yung natin. Maasikaso ka po ng husto dito. Opo, kasi mula alas 5 hanggang alas 9, hindi po iniiwanan yung mga pasyente na nakapag-register hanggang hindi matapos. May libre ka pa pong almusal. Salamat po sa tanghalian po. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po. Yan po si Ginang Marites Tan mula po sa Caloocan City. Hataw Balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa muling pagbubukas ng mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula po ito sa Lunes, December 9, 2024, 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Ang UNTV Radio Mobile Booth ay hindi lang po maghahatid ng mga bago at mainit na balita. Dahil sa mga darating na araw, kasama na rin ito sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo para sa mamamayan. Iikot ang UNTV Radio sa iba't ibang lugar sa bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasangbahay, abangan nyo ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth. Maghahatid hindi lamang ng mahalagang impormasyon, kundi sisikapin din po na ang bawat suliranin ay mabibigyang solusyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit, Kapitulo 119 hanggang 33, talatang 33. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-6 sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po inyong amigo, Sherwin Tulupong.
Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad, 1350. At syempre ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout muna kay Aljan, kay Alex, kay Josa, kay Bernie at kay Dante. Yan, Edison. And of course, mga kasama natin dyan sa loob, sa control. Good morning sa inyo. And Dantley and J-Cell. Ako po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po, good morning kuya, salamat po sa Diyos at magandang umaga.